Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan man bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz at sa ating official Facebook page Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Ang tabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, magpupulong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., outgoing United States President Joe Biden at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Kinumpirma ng Malacanang na isasagawa ang virtual meeting o trilateral phone call sa Linggo, Enero 12. Ang nakatakdang pulong ay kasunod ng trilateral summit sa Washington noong isang taon. Doon tinalakay ang iba't ibang issue tulad ng security cooperation, infrastructure development at regional economic resilience. Samantala, sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza na pag-uusapan ng tatlong pinuno ang progreso sa trilateral cooperation, ekonomiya at global developments. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mararamdaman na ang malaking pagbabago sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ngayong taon. Makakasama na sa mga benepisyaryo ang mga buntis o batang may edad 0 hanggang 2 taon. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, isasama na ang first 1,000 days bilang bahagi ng programa. Ito ay matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proposal ng DSWD. Sabi ni Dumlao, layunin nito na agarang tugunan ang kanilang pangangailangan at para makaalis sila sa programa ng may mas maayos na antas ng pamumuhay. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Social Welfare and Development o DSWD naninindigang hindi hahayaan ang sinumang politiko na gamitin ang mga programa ng ahensya para sa pangangampanya sa darating na halalan. Si Marian Bastasa sa balita. Muling nanindigan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi nito hahayaan ang sinumang politiko na gamitin ang mga programa ng ahensya kabilang ang ayuda para sa kapos ng kita program o AKAP sa papalapit na halalan. Iginit ito ni DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao matapos aprubahan ng COMELEC ang hiling na exemption para sa mga programa ng kagawaran kabilang ang AKAP, AIX at 4Ps. Paliwanag ni Asik Dumlao bilang lead implementing agency sa AKAP program, tanging ang DSWD lamang ang may kapangyarihan at tumukoy at mag-assess sa mga benepisyaryo at mamahagi ng tulong pinansyal. Bata rin anya sa kautusan ng COMELEC, hindi papayagan ng sinumang kandidato sa eleksyon o politiko na manguna sa payout activities ng DSWD. Hinikayat naman ito ang publiko na agad ipagbigay alam sa DSWD kung may mamonitor na payout activities na ginagamit sa politika. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng militar na committed sila sa pagtitiyak na maayos at payapang midterm election ngayong taon. Sa pahayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na italaga na nila ang komprehensibong mga hakbang panseguridad para bantayan ang eleksyon at matiyak ang integridad ng halalan. Nagtutulong-tulong ang AFP, Philippine National Police at Commission on Elections para masiguro na maisasagawa ang 2025 elections sa ligtas na lugar kung saan makakaboto ang mga Pilipino ng malaya at walang takot. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Magsasagawa ang Armed Forces of the Philippines o AFP ng background checks sa mga kandidato ng May 12 election. Ayon sa AFP, layon ng inisyatiba na matukoy ang mga posibleng banta sa seguridad mula sa foreign interference at malign influence. Makakatulong o makakatuwang ng militar ang pambansang pulisya at ang Commission on Elections o COMELEC. Tiniyak ng AFP na magiging patas ang pangangalap ng impormasyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Finance Secretary Ralph Recto pinangunahan ng unang Executive Committee meeting ng Department of Finance o DOF para sa taong 2025. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Pinangunahan ni Finance Secretary Ralph Recto ang unang Executive Committee meeting ng Department of Finance para sa taong 2025. Kabilang sa mga tinalakay ang mga plano at estratehiya para sa kasalukuyang taon. Ang DOF ang pangunahing ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa maayos na patakaran piskal. Responsibilidad nito na panatilihin ang katatagan ng pananalapi ng bansa at tiyaking epektibo ang paggamit ng pondo ng bayan para suportahan ang mahalagang proyekto at programa sa edukasyon, kalusugan, infrastruktura at serbisyong panlipunan para sa mga Pilipino. Alinsunod sa pinaunlad na medium-term fiscal framework, sisiguraduhin ng DOF na makakamit ng bansa ang mga layunin pangkaunlaran habang natitiyak ang kakayahan ng gobyerno na pondohan ang pangmatagalang proyekto. Layunin nito na lumikha ng mas maraming trabaho, pataasin ang kita ng mga Pilipino at bawasan ang kahirapan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Party list salon na nawagan sa Department of Transportation o DOTR na huwag pagbigyan ang taas pasahe sa LRT1. Magbabalita si Kathleen Forbes. Umapela si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya sa Department of Transportation na wag pagbigyan ang planong taas singgil sa pasahe ng LRT1 dahil ani magiging dagdag pasani na naman ito sa working class commuters. Batay sa plano ng LRT2, magkakaroon ng dagdag na 8 pesos and 65 centavos para sa short distance passengers, 6 pesos and 2 centavos para sa mid distance, at 12.50 pesos naman para sa long distance passengers. Anis Sandanya, ang halagang ito ay magagamit na sana pambili ng batayang pangangailangan. Higit pa niya bakit sisingilin ng halos 60 pesos na pamasahe ang pasahero gayong 9:30 PM pa lang ay nagsasara na ang operasyon ng tren. Una naman ang nangako ang Department of Transportation na aarali mabuti ang hiling ng LRT na fare increase. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Taas sahod para sa mga kasambahay sa Metro Manila at iba pang rehiyon dapat sundin ng mga employer ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Narito si Nympha Asuncion.
Nanawagan si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa mga employer ng mga kasambahay sa Metro Manila at Caraga Region na sundin ang taas sahod para sa mga domestic workers na ipapatupad ngayong buwan. Matatandaang mula nitong January 4, 2025 ay itinaas na sa 7,000 pesos kada buwan ang minimum wage para sa mga kasambahay sa Metro Manila, alinsunod na rin sa wage order na ibinaba ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board noong December 12, 2024. Habang itinaas naman na sa 6,000 pesos ang minimum monthly wage ng mga domestic workers sa Caraga Region na magiging epektibo simula January 12, 2025. Pinaalala ni Estrada na sa ilalim ng Batas Kasambahay na siya ang principal author ay hindi lang pinoprotektahan ang mga kasambahay mula sa mga pang-aabuso, harassment at karahasan, kundi ginagawaran rin sila nito ng parehong labor rights at standards gaya ng iba pang mga manggagawa. Muli ring pinaalala ni Estrada ang patuloy na pagpapatupad ng iba pang probisyon ng Batas Kasambahay, kabilang na ang pagbibigay ng benepisyo sa mga domestic workers gaya ng Social Security, Pag-ibig at PhilHealth. Mula sa Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, mahigit 500 deboto na nakiisa sa pista ng itim na Nazareno ang humingi ng tulong medikal. Ayon sa Philippine Red Cross, tinugunan nila ang pagkuha sa vital signs ng 223 pasyente. 267 pasyente naman ang kanilang ginamot dahil sa mga pasa, sugat, gasgas, galos, natanggal ang kuko, sakit ng lalamunan at sprain. Nakaranas din ang mga deboto ng hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, sakit sa leeg, hyperventilation, sakit ng ulo, high blood, pagkahilo, paltos at hyperacidity. Walang pasyente naman ang isinugod sa mga ospital sa Maynila. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nazareno Operations Center kinumpirmang naputol ang 2 lubid ng andas ng Nazareno kahapon sa kasagsagan ng traslasyon. May report si Michael Rogas. Kinumpirma ng Nazareno Operations Center na naputol ang 2 lubid na andas ng Po Jesus Nazareno kahapon sa kasagsagan ng traslasyon. Ito ang dahilan kung bakit itinulak na lamang ng mga deboto ang andas na siyang kinalalagyan ng Po Jesus Nazareno. Umaga pa lamang daw ay naputol na ang unang lubid sa bahagi ng Finance Road patawid ng Ayala Bridge. Ang ikalawa naman ay naputol sa Palangka Street at Quezon Boulevard, Maynila dahil sa hilahan, tulakan at siksikan ng mga deboto. Bahagya rin daw nabalaho ang andas ng Pong Jesus Nazareno sa kanto ng Palangka kung kaya't natagalan doon ang usad ng prosesyon. Sa uli, matagumpay pa rin naman daw na naisaayos ang kabuuan ng traslasyon. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Vic Soto naniniwalang hindi politically motivated ang pagkakadawit ng pangalan nito sa kontrobersyal na pelikula ni Daryl Yap. Detalye sa ulat ni Lorenz Tanhoco. Iniwala ang aktor na si Vic Soto na hindi politically motivated ang magkakadawit ng kanyang pangalan sa isang kontrobersyal na pelikula kung saan ginahasa umano nito ang dating aktres na si Pepsi Paloma. Ayon kay Soto, para sa kanya, wala siya nakitang anggulo ng politika sa nasabing issue. Matatanda ang kinasuhan ni Soto ng 19 counts ng cyber libel ang direktor na si Daryl Yap sa Muntinlupa Regional Trial Court matapos itong ilabas ang teaser ng kanyang pelikula na The Rapist of Pepsi Paloma at dito taas ang sinabi na ni-rape ni Soto si Paloma. Ayaw namang pag-usapan ni Soto ang kanyang personal na nararamdaman hinggil sa nasabing teaser, subalit inamin ng abogado nitong si Attorney Buko de la Cruz na nakakatanggap na ng physical threat si Soto habang rape threat naman sa asawa itong si Pauline Luna at nabubuli naman umano ang kanilang anak sa eskwelahan nito. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Yan ang ating nakalap ng mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahigit 200 residente ng Kalinga, benepisyaryo ng skills training sa tulong ng kolaborasyon ng provincial government at TESDA Kalinga. May ulat si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nasurok duga sa residente iti Kalinga iti nagdumar iti skills training babaan iti training for work scholarship program wano TWSP iti Technical Education and Skills Development Authority wano TESDA kalpasan anak itinulong dayto iti provincial government. Sigun kini TESDA Kalinga focal person Berlin Bayangan, dayto iti resulta ti implementasyon tina source out of pondo iti provincial government of 5 million pesos manipo ti opisina ni House Speaker Martin Romualdez babaan ti inisyatiba ni Governor James Eduba. Naadalan dagiti TESDA graduates iti knowledge ken skills ang mausar para iti employability ken makatulong iti career development da. Kastamot ang napatag iti naitulong da iti komunidad, kalpasan ang naipaay iti naduma-duma a serbisyo, babaan iti training production da. Malaksid iti certificate of completion, naipayimutlang kadakwada iti cheque ang naglaon iti training support fund wano stipend da. Iti nasaong graduation ceremony kat naangay iti January 3, 2025 iti Kalinga Sports Center, ngayon daulwan iti PLGU Public Employment Service Office wano Peso, Kalinga. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Buklat-aklat project ng LGU Bayambang, Pangasinan muling inilunsad ngayong taon. Si Sara Kayabyad ng RP Dagupan sa balita. Inlonsar lamot na say lokal na gobyerno ay balaya Bayambang, Jadluyaga, Pangasinan so panibalon edisyon na say programa dan buklat-aklat para adsare ugugaw yaman na aral jad lugar da ya dinauloan na say Local Youth Development Council. Jad inpawil na sayan proyekto nata na taon inawit da iya jad Bacnono Elementary School tan jad Bicol Elementary School jad tulong na say sanggunang kabataan. Binibining nga Bayambang Foundation tan say Bayambang Poverty Reduction Action Team na aliwalabat na gatman na bangatan na manbasa susari kalanguran no aga na itagar iran manbasa ya libro. Gatmamat na sayan proyekto yan na itulak so maayos ya pitutuo na sari ugugaw jad tulong na say gagawandan storytelling sessions, interactive games no iner na itdan iraya pankanaw-nawa na mituyaw at sari kaparadan ugugaw. Baligmat so pisasalamat na say Local Youth Development Office tan say SK at amin yaon tutulong piyan na ituloy so sayan proyekto piyan maging inspirasyon at arom so sayan buklat-aklat nga na ipatunton at lugar da tan na ipanangneng at sari kalanguran so importansya'y panagbasa. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sara Kayabyab. Negosyong pang-agrikultura ng 15 benepisyaryo ng 4P sa Balete, Batangas, kumikita na. Ang detalye mula kay Mara Grezula ng RP Lucena. Kumikita na ang negosyong pang-agrikultura ng 15 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa Barangay Solis, Balete, Batangas. Ayon sa pabatid ng DSWD Calabarzon, ang samahang Agri-Sustainable Livelihood Program Association ay bumuo at nagtaguyod ng agricultural supplies business noong Hunyo 2023. Sa ilalim ng programa, sinanay ang mga miyembro ukol sa pagtatayo at pamamahala ng negosyo at binigyan ng panimulang kapital para sa kanilang napiling negosyo. Simula Disyembre 2023, nakapagbibigay na ang samahan ng dibidendong hindi bababa sa 1,000 piso para sa bawat miyembro kada semestre. Bukod dito, nakapag-iimpok na rin ang samahan sa bangko at mas pinalawak pa ang kanilang negosyo sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na babuyan. Ang samahan ay itinatag sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD. Mula sa lungsod ng Lucena, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara Grezula. Retired Police General Reynaldo Hagmis pinaalalahanan ng mga pulis sa Palawan na sundin lamang ang mga utos kung ito ay naaayon sa batas. Si Jillian Faye Ibanez ng RP Palawan sa balita. Ing padamdam, retired Police General Reynaldo Hagmis sa mga pulis sa probinsya iyang Palawan nga dasunon lamang ang mga kasuguan sigon sa liyeg it sa pwela lamang ang mga kasuguan nga kontra sa konstitusyon. Base diya sa limig retired Police General Hagmis sa natabong New Year's Call ang Palawan Provincial Police Office kay Provincial Governor Dennis Ocotes kano lamang ang pagpadamdam si Hagmis sa dadapat ituon ng mga Police General iyang probinsya andang pagsalang sa pagserbisyo sa publiko eg sigurong amamentenar ang pagiging non-partisan o maski inuro pa ay hindi dapat aga-konektar maski sinong politiko. Ang pagturama siyang tandaran ang mga mataas nga opisyal ang Palawan Provincial Police Office katabida ang mga hepe ang kada istasyon ang kapulisan sa mga munisipyo ang probinsya. Ag-atender sa programa sa Palawan Governor Dennis Ocotes, Palawan PPO Director Police Colonel Joel Kasupanan, representante ang PGO o ang Peace and Order Program na si Attorney Lara May Kakal. Lalindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jillian Faye Ibanez. Mga miyembro ng Provincial Joint Security Control Center o PJSCC sa Surigao del Sur nagpupulong na upang paghandaan ang pag-umpisa ng election period sa Enero 12. Mag-uulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Gipahigayon sa mga miyembro sa Provincial Joint Security Command Center kon PJSCC sa Surigao del Sur ang panagpulong kagahapon Enero 9 isip kabahin sa pagpangandam sa pagsugod sa election period sa Enero 12. Sa pamahayag ni Attorney Risa Constantino, Provincial Election Supervisor sa COMELEC, gikinahanglan nga mahibaluan ang mga pagpangandam nga gihimo sa nagkadaiyang ahensya nga adunay tahas sa umaabot nga piniliay sama sa PNP, Philippine Army, Department of Education, mga tresurero o guban pa. Dugang pa ni Attorney Constantino nga lauman usab ang pagpahimutang og mga checkpoints sugod Enero 12 adlawng Domingo kon diin hugot nga ipatuman ang gun ban. Tumong matod pa nga masiguro nga mahapsay og malinaw nang umaabot nga piniliay sa Mayo 13, 2025. Mao nga gihangi usab niini ang kooperasyon sa publiko. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Social Security System o SSS membership sa Hulo, inaasahang tataas pa sa harap ng contribution increase. Balitang hatid ni Eloisa Muhammad ng RP Hulo. Yugoon tumaod pa in sumud bilang talwilan sa Social Security System atawa SSS sa Hulo. Inengkya bahagi Sherwina Sawadjan, acting head sin SSS Hulo, haharap sin 1% pagtaas sa contribution si mga member haini. Hamunang-munahang kapito sa hawayta niya sin January, mataod na in gimawi pa upis nila. Lamudon haini in transaction ha mga sila mawaya mahinang member sin insurance company. Hawayta niya, ininain kahinapusan tranche sin increase rate ha contribution urol ha Republic Act 11-199. Nakaw na niyang tiyag na aning pagataas sa pahangputag 2% sin 2019 na urol sin 2021-2023 amon timaas pa 14%. Habiyaon, hawayta isawad dyan, mahugot na isab in pagpahati nila para mga members sa wala na amon bago sumud tungod ha kahalkaan sin natasabot increase rate amon kahampitan day sab sin sila. Dahil nga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Muhammad. At narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news.
At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, gina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.